والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم إننا نسألك علما نافعا وعملا به وتوفيقا بعملا به ونعوذ بك اللهم من العلم لا ينفع وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا وتب علينا في اجتماعنا هذا وزدنا علما إنك أنت السميع الدعاء. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, sa relihiyon ng Islam, na relihiyon na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang tatanggapin lamang ang nag-iisang relihiyon na ito ang Islam, relihiyon ng lahat ng mga propeta, relihiyon na kung saan ito ay tinatalakay at pinasukan at lahat ng mga anggulo ng buhay ng isang tao dito sa mundo. Relihiyon na kung sino ang kanyang isabuhay ay tunay na siya ay nasa pagpapala, habag at katahimikan, kapayapaan dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Anong kailangan doon, bro? Just implement and put Islam within ourselves. Totoo yan. Ang sino mang tunay na mamuhay sa Islam, ang siyang tunay na matatagpuan niya ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay mabubuhay ng kapayapaan, katahimikan, kasaganaan dito sa lupang ibabaw na ito na ating kinatatayuan. Kanina, naisip ko na magsimula tayo ngayon ng ating pagbabahagi tungkol sa Hajj. Kasi ilang araw na lang nabibilang na ang pagpunta natin sa Hajj. Insha'Allah. Ang narinig ko naman sa balita, at ito ay hindi ang pagiging marites, sa June 2 ay aalis doon sa ibang Islamic Center. Since kayo o tayo lahat ay sponsored ng Al-Raji, depende yan sa mga center. May umaalis na 1, 2, mayroon ding 3. Mayroon dong aalis na siya sa oras ng ika-8 ng Dhul-Hijjah, at yun yung mga karamihan ay ang kanilang pag-hajj ay mufrad. Yung diretso na sila sa Arafah. So depende yan. Monitored lang kayo. Update lang kayo sa group chat ninyo, sa inyong mga amir, katulad ni Sheikh Sudais, kung anong ibabalitan niya sa inyo, kung kailan ang ating alis. So napag-isipan ko kung magsisimula tayo patungkol doon sa Hajj, kanina nasimulan na ng ating butihing Sheikh na si Ali Janaban, ay gusto ko rin sana ngayon simulan, pero tinignan ko itong libro natin. 3 propeta na lang o 4 na propeta ang natitira. Ang pinakahuli ay si Propeta Muhammad. Kaya ako ay lubusang natutuwa at nagagalak na sana ito ay tanggapin ng Allah sa atin. Sinimulan natin ito, mga kapatid, the stories of the prophets. We began the story from the story of Prophet Adam alayhi salatu wasalam. At ako ay tunay na nagpapasalamat una sa Allah at ganun din sa kapatid natin na si Adam, dahil sa naisuggest niya na, Ustad, bakit hindi natin gawing lecture every Friday ang tungkol sa mga kwento ng mga propeta? Nagbigay ito sa akin ng
pagpupursigi na mabasa lahat ang mga tungkol sa mga kwento ng propeta. Kahit papaano, lisanin man natin ang mundo, kung hindi masira ang Facebook o si Meta o ang YouTube, nandyan pa rin ang ating mga videos. Gantimbalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kapatiran, kilala man natin o hindi, na sila ay patuloy na nanonood at nag-i-edit ng ating mga videos. Mga kapatid, kapanahunan na ngayon na kung saan ang bawat isa ay nakatutok sa social media, kaya nakikita ninyo ang ating mga mangangaral sa Islam araw at gabi, maski hindi sila marunong mag-vlogger. Patuloy na pinapadaan nila sa pagbablog nila ang pagdadaawa dahil sa araw ng paghukom, lahat tayo ay may pananagutan saan natin ginamit ang oras natin, buhay natin, biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga propetang ito na natitira dito ay si Propeta Ilyas at saka si Propeta Ilyasa. Sumunod si Zakaria at saka si Yahya at ganun din si Propeta Isa alayhi salatu wasalam, at ang pinakahuli ay si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ngayong araw ay ninais ko sana kung ipapahintulot nyo na ating tatalakayin ang kwento ng dalawang propeta, si Ilyas at saka si Ilyasa, dahil ito ay hindi siya lagi natin naririnig ang patungkol sa kanilang dalawa. At walang nabanggit na karamihan patungkol sa kwento sa kanila. At napakaikli lang din ito. At least dalawa. After Hajj, inshallah, kung meron pang natitirang buhay na ipagkakalob sa atin ng Allah, itutuloy natin yung mga sumunod na propeta, kahit pa paano mga kapatid. Alhamdulillah, mission accomplished, na matatapos natin ang mga tungkol sa mga kwento ng mga propeta na nagbigay pukaw, aral sa ating buhay. Pakatandaan mga kapatid, ang Quran o ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang mga kinuwento na may detalyado at mayroong hindi detalyado. Ang aral dito, sabi ng mga pantas, paniwalaan lang ano ang sinabi ng Allah dahil ang Quran ay perpekto na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito sa mga propeta, kung sino ang nakakatanda sa inyo, nakakatanda o sino yung natatandaan niya sa inyo, na nabanggit natin noong unang panahon na sinasabi natin, ilang mga propeta na nabanggit natin na naipadala ng Allah sa sangkatauhan. Mayroon bang sundalo ng Islam dyan sa inyo na matapang na kaya niyang sagutin ang ating katanungan? Teka lang, isa lang ang sasagot, wag marami. O ito, kapatid natin sa Maguindanao, Cotabato. Ngin. Ilan ang bilang? 25. 25. O sige, wag na kayo magtalo dyan. Mamaya magtatalo pa kayo niyan. Tama, 25 ang nabanggit sa Quran. Pero, mayroong mga hindi nabanggit. Kaya nagkaiba-iba dito ang mga pantas. May nagsabi na, ilan? 124,000 na mga propeta. Mayroon din nagsabi na 140,000. 140 prophets. 124 prophets. 114 prophets. Importante, maraming propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naghayag ang Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Ghafir. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Katotohanan ng iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala o Muhammad
ay nagpadala ng mga propeta bago ikaw pa ay ipadala. Walakad arsalna min qablika. Al-kaf huna damir muttasil yaud ila mada? Ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, mayroon pang mga propeta na aming pinadala bukod pa sa iyo, na nauna sa iyo. Mayroon sila na binanggit namin ng kanilang mga personalidad at ang mga kwento tungkol sa kanila na nasa Quran, nasa hadith ni Propeta Muhammad, at mayroon ding naman na hindi namin kinwento sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng aya na talata na sinabi ng Allah. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيٍّ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Hindi nararapat at kailanman sa propeta na siya ay mayroon siyang masabi na mga salita o revelasyon mula sa kanyang Panginoon maliban na ito ay hindi nanggaling sa kanila, hindi galing sa propeta. Datapwat ito ay sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ الْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ. At pag dumating ang sugo o ang gusto ng Allah na maiparating, mangyayari ang mangyayari. Tatanggapin man ito ng mga taong mapanira o ayaw tumanggap sa Islam, pero yun ang gusto ng Allah. Mangyayari ang kanyang gusto. So mga kapatid, there were more than 100,000 of prophets of Allah sent to humanity, and every generation there was certain prophets sent to every place and every generation, depending on the situation of the nation and the people, how they became unbeliever. Ang mga tao sa bawat henerasyon, iba-iba ang mga kasalanan na pagsubok na dumarating sa kanila. Kaya nagpapadala si Allah o ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta na naaayon sa ano ang dapat sabihin sa mga taong ito. Pero ang pinaka-climax na pinakabuod na dala ng mga propeta ay walang iba kundi ang mada? At-tauhid. Kulluhum jami'an. Wala kang makikita. Lahat ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang dala, mensahe mula sa Allah, ito yung mga ayat ng Allah, ay ang tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon, sa kanyang pagkalikha, pagka-Diyos, sandigan ng lahat, pinakamaalam, pinakamakapangyarihan, at ito yung sinasabing tauhid rububiyah. Ganun din ang mga propeta, dala nila ang tauhid al-uluhiyah, ang sambahin ng Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos. Walang kapares, walang kawangis, walang katulad na inaalay natin ang pagsamba sa Kanya na mag-isa. Hindi tatlong persona, walang anak, walang ama. Wa'bud rabbaka ya Muhammad hatta ya'tiyakal yaqin. O Muhammad, sambay ng iyong Panginoon hanggat dumating sa iyo ang kamatayan. Lahat ng mga propeta, ang kanilang dala sa kanilang pamayanan ay ang qawlu la ilaha illallah. Walakad arsalna min qablika rusulan. Pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala bago pa sa Muhammad ang mga sugo na walang ibang turo kundi an ya'budullaha, ang sambahin ng Allah. Sa aya sa Quran na kung saan sinabi ng Allah sa surah Adh-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create the jinn and man except to worship me. According to Ibn Abbas and some of the interpretations of the scholars, they said, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ay yuhawiduna, ay to worship Allah alone. That is the meaning of liya'budun. To worship Allah alone and do not associate any partner to Him. Lahat ng mga propeta, ito yung dala nila.
Pangatlo ay ang mga sinasabing katangian at mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na dito nagkagulo ang sambayanang mga kamusliman na nagkaiba-iba ng kuro-kuro at pananaw patungkol sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong mga nagsabi na nagdagdag, nagbawas, pinaniwalaan, may hindi pinaniwalaan, mayroon ding naghambing waliyaudu billah. Samantalang ang ahlus sunna wal jamaa, mawqifu aqidatu ahlus salaf ay tawqifiyya bi asma'illah wa sifatihi. Nu'minu bima wasafa Allah bi nafsihi fil Quran wa bima awsafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi asma'illah wa sifatihi fi hadith. Khalas. Yun na yun. Pero hindi natin pinapasukan. Pero yung mga iba kung bakit sila nangaligaw dahil doon sa ginamit ang kanilang talino. Mahirap paggamitin ito minsan ng utak mo. Pag sumobra, mabuang. Daghay na buang bay. Dahil sa sobra nilang iniisip, pinapasok nila yung mga ilmul ghaib, hindi nila kaya. Paano mo sasabihin ng Allah ay bumababa dito sa sanlibutan, sa kalangitan? Ang laki-laki kaya ng Allah, ang liit-liit ang sanlibutan. Astagfirullah, tingnan mo yung utak niya. Paano mo sasabihin na araw-araw, gabi-gabi si Allah ay bumababa rito? Bakit hindi ba siya pwede doon? Bakit niyo sinasabi ng Allah ay nagmaitaas sa kanyang trono? Anong dahilan? Bakit pa magmaitaas? Nasaan ang Allah nung wala pa ang nalikha ang mundo, ang kanyang trono? Nasaan? Siya ang takalam katirgirgir. Yan, napaligaw ka bro, dahil sobra na eh. Babalikan natin yung hadith na kung saan sinabi sa mga Ahlul Yaman na sinabi nila na si Propeta Muhammad itinanong sa kanya, Ya Rasulullah, ayna Allah qabla yakhluqa kulla shay? Nasaan ang Allah bago niya likhain ng lahat? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun qablahu shay. Nandyan na ang Allah bago pa niya likhain ang lahat. Walang-wala, li'annahu al-awwal wal-akhir. Siya ang pinakauna na wala pang nauna sa kanya. Siya ang pinakahuli at wala pang mahuli sa kanya. Ang paniniwala sa Allah ay nandito sa puso, isipan at sa gawa na pinaniwalaan natin kung paano itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At insyaallah sa akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa magpapakita ang ating tagapaglikha sa araw ng paghukom, hindi sa lahat ng kanyang mga nilikha, doon lamang sa mga binigyan ng biyaya na silang makakapasok sa paraiso ng Allah. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma amin. Ngayon mga kapatid, punta tayo sa kwento kay Ilyas. Sino nga ba si Ilyas sa Tagalog o sa English? Hindi siya si Enoch. Si Enoch siya si Idris. Si Ilyas, siya si Elijah. Naalala nyo? Meron akong kaklase dati, pangalan niya Elijah. Okay. Si Elijah o si Ilyas, alayhi salatu wasalam, nabanggit ang kanyang pangalan na hindi maraming beses at hindi ikinuwento ang lahat ng mga patungkol sa kanya. Ngunit siya ay kasama sa mga pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging propeta sa mga angkan ni Israel. Maitanong ko lang sa inyo, bakit sa Israel? Anong meron sa Israel? Matigas ang ulo? Ano pa? Walang kasiyahan sa mga biyaya ng Allah. Walang kasiyahan sa mga biyaya ng Allah? Ano? Dahil ang mga propeta mismo ay galing sa kanila. Dapat lang silang magkaroon ng mga propeta mula sa kanila dahil sila yung mga swail. Sila yung mga lumagpas. Sila yung ayaw makinig ng katotohanan. Sila yung alam na nila na nandyan na ang biyaya ng Allah, nandyan na yung mga propeta, patuloy pa rin sila na gumagawa at lumalabag sa batas ng Allah. At hindi lang yun. Patuloy pa rin sila na naghihimagsik ng lagim sa kalupaan.
na hanggang ngayon simsim sawa-sawa. Bakit kaya, bro? Lahi eh. Ha? Sheikh Ali, Janaban, lahi nila yun eh. At yan hanggang sa magunawang mundo, mga kapatid. Kayo na mga nag-Muslim, tayo na mga Muslim. Hanggang sa magunawang mundo, ang pinakahuling tao na matitira sa mundo, sila yung mga tao na pinakamasamang nilalang. Nakasama pati ang mga angkan ng mga Israelita. Manggagaling sa kanila. At mismo sa kanilang mga ninuno. Patuloy yan. Kung saan ang mga dumarating sa kanila ng mga propeta ay kanilang kinikitil ang kanilang mga buhay. Pinapatay nila. Ayaw nila makinig. Ayaw nila na may magsabi sa kanila ng katotohanan at magturo ng kabutihan. Isa yan sa mga pangitain na katangian ng mga Israelita. Gusto nila kung anong meron sila, yun. Pero kung magsasabi ka sa kanila ayaw nilang malampasan, ayaw nila tumanggap ng katotohanan, gusto nila patayin nila kung sino yung tatalo sa kanila. Gusto nila mapatalsik at mawala ang kung sino ang magkukontrol sa kanila because they want to control the universe. At ngayon naman, nakikita natin yan, 1/3 of the world economy is controlled by the Jewish. Yes. Social media, idagdag mo pa dyan, Ustad. Lahat ng mga kasuotan natin ngayon, ito si kapatid nakasuot ng Nike, Adidas, lahat yan, kasama yan. Wala kang takas, bro. Control nila yan. Bro, inom tayo doon mamaya ng kape. O, saan? Starbucks? Ishada. Wala na bang iba? Starbucks diretso ang sinasabi mo? Wallahi, pag nakikita ko yung Starbucks na yan, yung logo nila, na babae na parang si anak ni Suma, na maraming mga Valentina, na maraming ahas, kinikilabutan ako. Pero bakit pinupuntahan pa rin ng mga Muslim, bro? Aminin ko, nakapunta ako. Pero wallahi, sa totoo lang, hindi ko gusto na pumupunta. Kasi una, alam natin, galing sa mga Hudyo. Anyway, mga kapatid, puntahan natin si Ilyas. Sino sa inyo ang may kaibigan na pangalan niya na si Ilyas? Itaas ang kamay. Si Ilyas. Mashallah si Sheikh. Kasama natin kagabi. Sheikh Ali. Amrullah ta'ala tataakhar. Siya pa yung nagsabi sa akin, huwag ka magpa-late, punta ka rito. Si Sheikh Ilyas. Kana hunaka nabiyyun karim min anbiya'illahi subhanahu wa ta'ala ismuhu Ilyas wa huwa ahadul anbiya min Bani Israel. Isa siya sa mga sugo mula sa mga angkan ni Israel. Ibig sabihin, siya mismo galing sa angkan ni Israel. Wa huwa Ilyas ibnu Yasin, ibnu Nasil, ibnu Harun, akhi Musa alayhi salam. Masya Allah. Si Musa, kapatid niya si Harun, na si Harun ay apo niya sa tuhod itong si Ilyas. Did I make myself clear? Nakuha? Kasi siya si Ilyas, na anak ni Yasin, si Yasin anak ni Nasil, at si Nasil anak ni Harun. So si Harun, apo niya si Yasin. So si Yasin, anak niya si Ilyas, na apo niya sa tuhod at hindi sa siko. Tuhod. Arsalahu Allahu nabiyan ila Madinah tusamma Ba'labak, gharbi Damashq. Wa kana ahlu hadhihi al-Madinah ya'buduna min dunillahi sanaman ismuhu Ba'al. Ajib. Ba'al ang isang sanam. Ano yung sanam?
Barahala. Ano yung sanam? Barahala. Ano pa yung tawag doon sa Tagalog? Parang di... Oh, ribulto. Good, bro. Ribulto. Tama. Hindi pa umipik yung kape na iniinom nyo? Ha? Ribulto lang sasabihin nyo? Pinapahirapan nyo pa ako. Okay. Yung ribulto, pangalan niya si Baal. At yung lugar na yon na tinawagan na Ba'labak ang tawag, doon daw sa Gharb, doon sa western part ng Damascus ngayon. Ang mga tao doon, sumasamba sila ng mga ribulto na kasama itong Diyos nila na si Baal. Fa'akhada Ilyas alayhi salatu wasalam yad'uhum ila tawhid mustankiran ibadatahum lihada sanam alladhi yusamma Baal. Si Ilyas, ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala nung namatay na si Propeta Sulaiman. Ilang henerasyon namatay na si Propeta Sulaiman, anak ni Propeta Daud, na siyang ating kwento nung nakaraan. Mga ilang henerasyon, ganun pa rin ang ginagawa ng mga angkan Israel, dumating itong si Ilyas. Na para sabihan ng mga tao na sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos, at ito ang kaligtasan dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Kayo na mga nakikinig na mga kamag-anak namin at mga kaibigan naming mga Kristiyano o mga Hudyo hindi naniniwala sa Islam. Wallahi, sumusumpa ako sa tunay na tagapaglikha ng aking buhay ay sa kanyang pangahawakan. Ang tanging kaligtasan dito sa mundo ay ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kasawi ang palad ang sinumang tao na maski napakabuti ang kanyang ugali, gawain, pero kung siya ay nagtatambal at hindi pinatawad ng Allah na namatay siya sa oras na nagtatambal sa Allah, namatay siya, nagkafir, kasawi ang palad, pagsisisi, parusa sa araw ng paghukom. Kaya mapalad ang sinumang naniniwala sa Islam. Takbir! قال الله سبحانه وتعالى وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله أكبر. Correct naman, sinabi ni Ilyas. Katotohanan nung si Ilyas o si Elijah, siya ay kabilang sa mga sugo. Sugo. Mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakatandaan nung siya ay sinabi niya sa kanyang mga pamayanan, sa kanyang mga tao, ala tattakun. Hindi ba niyo katatakutan ang Allah? Ang pagkatakot sa Allah, mga kapatid, yatakawanu ila qasmain. Sino ang magpapaalala sa atin? Ang takot sa Allah ay binubuo ng dalawang bahagi. Ano ito? Una, al-mahabba wal-khawf. Takot sa Allah na mahal mo ang Allah kaya ginagawa mo ang lahat ng kanyang mga pag-uutos. Dahil gusto mo siya, mahal mo siya, sinusunod mo siya dahil ang gantimpalan niya sa iyo ay ang paraiso. Magkakaroon siya ng habag at awa sa iyo dahil sa paniniwala mo sa kanya at pagsunod sa kanyang mga pag-uutos. Kailangan hindi lang pagmamahal. Kailangan meron ding takot. Takot. Kasi kung hindi ka natatakot sa Allah, sasabihin mo, mahal naman ako ng Allah eh. Magpagpatawad. Sige, khaliwali, tuloy-tuloy lang ang gagawin mo ng mga mungkar, ang mga kasalanan, kasi wala kang takot sa Allah. So, kailangan nandun yung takot na kinatatakutan mo sa araw ng paghukom ang impyerno na kanyang nilikha para sa mga taong swail at lumagpas sa guhit at patuloy na nagtatambal sa Allah at namatay na hindi napatawad ng Allah. Minsan may nagtanong, Ustad, bakit may kafir? Bakit may Muslim? Bakit hindi pwede lahat Muslim na lang? Palagay nyo. Sagutin ang katanungan. Sino magsasagot? Taas ang kamay. Oh, sige bro, mashallah, maganda.
Very good. Para subukan ang bawat isa. Ano ang pagsubok sa mga hindi mananampalataya? Ang pagsubok sa hindi mananampalataya kung sila ba ay tatanggap ng katotohanan. Ang pagsubok sa mga kamusliman kung sila ba ay kanilang isasabuhay ang Islam. Simple as that. Totoo yan. May isang nagbalik Islam. Sabi niya, yung isa, ano bro, tanggap mo ng Islam? Alam mo, napakadali lang magsabi Ashhadu an la ilaha illallah. Pero pag nandun ka na, doon ka na susubukan. Sabi mo, pagsubok. Dunkin Donuts pala ito. Kanila din ito. Ito pang ginawa kong separation dito. Patawarin nawa ako ng Allah. Wala akong intensyon. Pero may isang brother nagyaya doon sa Dunkin Donuts. So, yun mga kapatid, si Ilyas. كيف تعبدون هذا الصنم الذي لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يسمع دعاءكم ولا يستجيب لكم وتتركون الخالق العظيم جل وعلا الذي خلقكم ورزقكم. Sabihin nyo yan bro ngayon sa magulang nyo bro, yung hindi pa Muslim ang kanilang mga magulang. Itong sinabi na ito ni Elijah. O aking mga tao, bakit nyo sinasamba ang mga ribulto na yan? Na yan ay kailanman ay hindi yan magdudulot ng kapahamakan sa inyo. Hindi nakakarinig, hindi nakakaramdam, hindi nakakakita, at hindi nakakapagsalita. Aywan ko, ngayon nakikita na ngayon sa Facebook, mapandin lang kasi ang Facebook, pinagpasasalalitan na nila yung mga estatwa. Tapos, yung pelikula ni Nora Honor na Himala, si Nora Honor. Patay na yun Yung santo na si Maria, nilagyan nila ng dugo na umiiyak daw si Maria ng dugo. Maraming pwedeng gawin ngayon, bro, sa social media. Bakit yan ang sinasamba ninyo at iniiwasan ninyo at hindi nyo tanggapin ang tunay na lumikha sa inyo na ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang dapat sambahin at siya ang nagbibigay ng lahat ng inyong mga pangangailangan? Diba, bro? Mayroon pa ba ibang wala na. Kaya du'aahum ila tauhid. Tauhid ang kanyang turo sa mga tao. Fakadzabu wa rafadu ni'mat at-tauhid wa asarru ala kufrihim wa inadihim. Nanatili ang katigasan ng kanilang mga puso't utak at ang kanilang pag-iisip at hindi tumanggap at pinasinungalingan pa nila si Elijah. At iniwasan nila ang maniwala sa tauhid na paniniwala sa nag-iisang Diyos. Gharibun bal annahu yad'uuhum ila ad-din alladhi kana alayhi aba'uhum wa ajdaduhum wa huwa al-iman bitawhid faqala Allahu rabbukum wa rabbu aba'akumul awwalin. Si Elijah wala siyang pabago. Ang aking turo lamang ay kung anong pinag-iwanan sa atin ng ating mga ninuno, si Harun, si Musa, na propeta din sa mga angkan ni Israel, sa ating mga ninuno, na walang dapat sambahin maliban sa Allah, ang Panginoon ng sanlibutan at Panginoon ng ating mga ninuno na mga nauna. Pero, walakinnahum asarru aidan ala kufrihim wa inadihim wa rafadu yatrukuna ibadatal asnam, at ang ginawa nila ay pinasinungalingan nila si Elijah hanggang pinagtangkaan ang kanyang buhay na ito ay paslangin. So hindi pa bago, kapatid na Ismail at Abdullah, na pag kayo ay umuwi sa inyong bayan,
na maari kayo ay paslangin ng inyong mga tao. Hindi pa bago bro, walay sa totoo lang. Tanggapin natin ang katotohanan at ang qada wal qadar. Kung ito'y gusto ng Allah, alhamdulillah, namatay ka na ikaw ay shahid. Diretso sa paraiso. Ang mahirap yung ikaw ay nanahimik at hindi mo ginawa ang iyong responsibilidad bilang dapat na ikaw ay nagpapabatid ng katotohanan. At siya ay hindi nila tinanggap. Indama ra'aw israran Sayyidina Ilyas ala da'wati ila Allah azza wa jal, hawalu an yaqtulu. Waharabu minhum waqtafa fi kahf al-jabil jabal. At siya, si Elijah, ay dahil siya ay pinagtangkaan ng mga taong ito na paslangin dahil ayaw nila makinig sa turo niya sa tauhid, si Elijah o si Ilyas ay umalis sa lugar na kung saan nandoon siya dahil papatayin siya. Pumunta siya sa Jabal o isang bundok na ang pangalan ng Jabal na ito ay Biljabal annal garban kana tahmilu ta'amu hatta la yamut fakadzabu fa innahum lamuhdarun, hanggat sila ay patuloy na hinahanap si Ilyas. At dahil sa katuruan nito, hindi nila ito pinaniwalaan. Laqad a'adda Allah subhanahu wa ta'ala lahu thawaban fid dunya wa huwa anna an-nasa satadhkuru daiman bil khair wa hum yaqra'una al-Qur'an. Mga kapatid, si Ilyas, salamun ala Yasin. Si Ilyas tinatawag din ito na Yasin o pamayanan ng Yasin. Inna kadhalika najzil muhsinin, sabi ng Allah, bibigyan namin siya ng gantimpala at poprotektahan namin siya dahil siya kabilang siya sa mga sugo at mga taong nagsigawan ng kabutihan. Innahu min ibadinal mu'minin, kasama at kabilang siya sa mga tao na mga tunay na matakutin sa Allah na mga mananampalataya. Yun lang ang nabanggit dito sa kitab. Puntahan natin ang mga ilan sa mga ad-durusul mustafada min al-qissa. Anong mga aral na napulot dito? Una, annal mu'min mashghulun bi da'watin nas ila ibadati rabbil alamin. Allahu Akbar. Bro, pakatandaan ninyo, ang buhay ninyo, ialay nyo sa Allah bilang da'wah. Dahil walang pinakamabuting trabaho na gawain dito sa mundo ay ang paggawa ng kabutihan, pagtuturo ng kabutihan sa mga tao. And this is da'wah. Hindi yung da'wah lang yung punta ka sa masjid, sa madrasa, dito. Hindi. Ang da'wah in any forms, in any ways. Maski ikaw ay isang engineer, doktor, mangangaral na isang teacher o karpentero, pwede ka magda'wah doon. Pwede ba? Ang isang karpentero, paano magdada'wah? Sige daw. O, anong gagawin niya kasama niya sa trabaho? Oras na nagmaahawak siya ng martilyo, ganyan-ganyan. Bro, sadali, akin na muna yung martilyo mo. Pahinga muna tayo ng 5 minutes. Alam mo ba, ang Islam, ganito yan. Yan. So, maniwala siya o hindi, nasabi mo. Diba? Wallahi, minsan may isang Kristiyano, sabi niya, Ustad, nag-Muslim ako, kailanman yung kasama ko na Muslim, hindi niya sa akin sinabi ang Islam. Pero, nag-Muslim ako, gusto ng Allah. Hinanap ko talagang Islam. So, sinong may kawalan? Mga kapatid, may kawalan sa isang tao na hindi siya sumasama sa larangan ng da'wah. Ang pinakamarangal at pinakagusto ng Allah na gawain ay ang pagdada'wah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Walang pinakamabuti na salita na binibitiwan ng bawat isa sa atin. Tanggalin mo yung mga duwaya-duwaya na yan na pinagkakampi ninyo. Ha? Sheikh Ali, kumusta ka dyan, Sheikh Ali? Alhamdulillah. Pangalawa, anna a'da'uddin yuhawiluna ida'ad du'at al-mukhlasin. Allahu Akbar. Totoo ito.
Ewan ko kung na-experience nyo. Ang mga kalaban ng Islam ay sila ay gustong-gusto na ipahamak ang mga taong nagtuturo ng kabutihan, ng mga taong nagsisigawan ng kabutihan. Isipin mo kung ikaw ay nagtuturo ng kabutihan, mayroon kang kalaban. Ang kalaban mo, hindi yung mga katulad mo. Kalaban mo yung ayaw nilang tumanggap ng katotohanan. Kaya bro, patuloy lang. Yan ang Islam. Hindi tayo natatakot sa kahit sino dahil ang buhay natin ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah azza wa jal, pangatlo, a'adda li'ibadatil mu'minin thawaban aziman fid dunya wa adda lahum thawaban a'zam fil akhirah. Correct. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, isipin nyo ang sino mang gumagawa ng kabutihan dito sa mundo, sumasamba sa Allah at nagdadawa, mayroong gantimpala na igagawad sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Ulitin ko, wallahi mga kapatid, itong pagtitipon natin na ito, isa ito sa mga pagtitipon na kung saan sa araw ng paghukom bibigyan ng gawad. Kung dito sa mundo merong gawad urian. Ano yung gawad urian? Award ng mga pelikulang pinilakang tabing. Di ba? Mga Pilipino, di ba? Kung sino yung best pictures, best ganyan-ganyan, doon mga kapatid, sa araw ng paghukom, igagawad ng Allah kung sino yung tunay na naging matotoo. Alam niyo, kanina lang, pumasok sa isip ko, ang buhay natin dito sa mundo, para tayong nag-aaral na nasa silid-aralan o sa ating mga eskwelahan. Magbalik tanaw tayo. Sinong naging elementary sa inyo dito? Taas ang kamay. Lahat. High school? Lahat. College? Okay. Hindi ba pag nandun tayo sa eskwelahan, may batas ang eskwelahan? Mayroong rules and regulation? May principal? May teacher? Isinusulat niya ang lahat ng ating ginagawa. Makikita mo dun yung class record mo eh. After ng 3 months, mayroong sasabihin doon ng teacher, tumigil sa kadaldal sa loob ng klase. Nagbubulakbol. Ganyan. Iwasan makipag-away. Iwasan. O yan. Alam nyo yan. Kasi dumaan kayo dyan eh. Bro, dito sa mundo, isipin mo, nandito ka. Mayroong mga anghel na isinusulat ang lahat ng mabuti mong gawain. At isinusulat din ang masama mong gawain. Tignan mo yan. Sa araw ng paghukom, sasabihin mo, Ya Allah, naging mabuti man ako. Ishada, kadab, inta, kalam, mafi kwais. Anta fi kalam, kwais. Nandito yung kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Alam ng mga dalawang kiraman katibin ay sinusulat ang mabuti at masamang gawain. Dito sa mundo, pwede ka pang sinungalin. Maraming mga sinungalin dito eh. Maraming mga peke. Marami pang pinapasaksi. Babayaran nila ng pera para lang magsaksi sa'yo ng hindi katotohanan. Doon wala. Dahil mismo ang mga parte ng katawan mo magsasaksi laban sa sarili mong ginagawa. Ustad, malapit ng oras. Malapit na. Punta tayo kay Ilyasa. Sino si Ilyasa sa Tagalog or sa English? Yung una si Ilyas, siya si Elijah. Okay? Itong si Ilyasa, siya si Elisha. Hindi siya babae. Walang propetang naging babae. Utang na loob. Huwag niyo sabing babae. Walang babae na naging propeta. Elisha. Yung isa, Elijah. Si Ilyas. Sabi nila, si Ilyas o si Elijah ay magpinsan. Sa ibang mga muarikhin. Yung iba, anak ng kanyang kapatid o pamangkin lang niya. Hindi nagkalayo ang kanilang agwat. At ganun din, ikinuwento ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tungkol sa kanya, sa Quran, na napakaikli. Hunaka nabiyun minan anbiya ismuhu Ilyasa alayhi salam atahu Allahun nubuwata ba'da nabi Ilyas alayhi salam. Si Ilyasa ay pinagkalooban din ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dunong ng hikma na maging propeta pagkatapos ni propeta Ilyas. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa suratul An'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وإسماعيل, mashallah, may kapatid tayo dito, dalawang Ismail. Walyasa. Mayroon ba akong na-meet na Ilyasa? Mayroon kayong na-meet na kapatid nyo, pangalan niya si Alyasa? Sa Maranao, meron. Ustad pa yun, si Ustad Ilyasa. Sa inyo, mga Maguindanao, kapatid na Sheikh Sudais, meron bang Alyasa? Alyasa sa inyo? Meron din? Maguindanao? Alyasa, pangalan? Wala. So, very unique na pangalan, no? Oh. Ano bro? Pag nagduwaya ka, yung anak mo, ipapangalan mo sa kanya, Alyasa? Ha? Inshallah ba? Ano? Kaya siguro walang interest. Si Ismail, si Ilyasa, at si Yunus, at si Lut. Lang Starbucks yan, Ustad. Bro, nagtrabaho ka sa Starbucks? Ha? Masya Allah, Masya Allah. Oh, so si Waluta, kullan faddalna ala alamin. Lahat sila itong mga nabanggit. Si Ismail, si Ilyasa, si Yunus, si Lut. Lahat sila ay itinaas namin ang kanilang rangko sa lahat ng mga sangkatauhan. Alal alamin. Qama nabiyullah Ilyasa alayhi salam bid'awati nas min hawlihi ila al-iman wa tauhid ila ibadatillahi azza wa jal. Siya rin ay ipinagpatuloy ano ang itinuro ni Ilyas, na kamag-anak, pinsan o anak ng kanyang kapatid. Bismillah. Tama ang asukal. Masya Allah. Jazakallah khairan bro. Tapos, lakad kathurat fi zamanihi al-ahdath wal-akhta wa kathura al-muluk al-jabarut فقتلوا من قتلوا من الأنبياء وشردوا المؤمنين بأخذ اليسع عليه السلام يعظم ويخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى ولكنهم لم يستجيبوا لدعوته. Sa kapanahunan ng mga angkan ni Israel, laging nangyayari ang gulo. Dumami ang mga kaganapan, ang mga fitna, ang patayan, ang mga pagkakabali, ang pagiging swail sa Allah, at ang magiging mapanghamak na mga makapangyarihan. Ngayon sa mundo, may nakikita tayo ng mga makapangyarihan na mapanghamak sa kanilang tao? Walang gaano, no? Kasi ginagawa nila, ini-impeach. Pero wag lang sa Korea, South. Dahil yung tiyuhin niya, pinakain niya sa North yun. Pinakain niya sa kanyang tiyuhin. Pero sa kapanahunan yun, ngayon kasi meron ng demokrasya, meron na ngayong mga pinaglalaban-laban ng mga karapatan, at meron na ring ICC. Di ba? International Criminal Court, na ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay hanggang ngayon nandun pa at hindi pa makauwi-uwi. Bakit kaya? Okay, anong nangyari? Watamaral ayyam na nangyari dito kay Ilyasa, hawlal iman, walakad kathurat. Subhanallah. Dito bro, doon sa kitab na binabasa ko kanina, yung patungkol sa mga kisa ni Ilyasa, sa mga nagawa niya na bilang isang propeta, ay nabanggit din na minsan nabubuhay niya ang isang malapit ng mamatay o yung may mga sakit. Ang babae na sinunog ng kanyang asawa na Malik, siya rin mismo ay tinulungan niya na hindi tumasunog hanggat nung siya ay nasusunog, ay napaano niya, nailigtas siya sa apoy.
Maraming nagawa si Ilyasa sa mga areglo sa mga tao, sa mga hindi nila pagkasundo-sundo, sa mga alitan at away nila. At ganun din sa mga taong ito, siya ay nagturo lahat patungkol sa kaisa ng Diyos, paggawa ng kabutihan, pagtulong sa kapwa-tao, iwasan ng anumang mga kasalanan na very rampat na nangyayari sa kapanahunan na yon. Laqad asna Allah subhanahu wa ta'ala ala nabi al-yasa faqala ta'ala wadhkur Ismail wal yas'a wa dhal kifl wa kullum min al-akhyar. Dito naman ang sinabi ng Allah al-akhyar. Doon sa una ang aya ang sinabi ng Allah ay wafaddala alal alamin, di ba? Wafaddalna alal alamin. Itinaas namin ang kanilang mga rangko sa lahat ng mga sangkatauhan. Dito, alalahanin mo Muhammad si Ismail. Bakit hindi nawawala si Ismail? Ha? Palagay nyo. Bro, salita yan ng Allah, Ustad, huwag mo na i-question. Ang salita ng Allah ay perfecto. La yus'aluna amma yaf'al wa yus'alu wa antum tus'alun. Hindi natin pwede. Yan yung mga hikman ng Allah. Alalahanin mo si Ismail at si Al-Yasa wa si Dhul-Kifl. Si Dhul-Kifl. Kullun min al-akhyar. Kasama sila sa mga pinili na mga mabubuting tao na mga ngaral sa Islam. Min al-akhyar. Si Samranaw na iniris pinili. Okay, mada nastafidu min durus? Ano ang naintindihan natin dito? Kakaunti lang ang nabanggit dito, ang patungkol sa kanila. Anna kullan nabi ma jaa illa liyad'u an-nasa ila tauhid, ila ibadatil khaliq jalla wa ala. Ang sabi dito, wala sa lahat ng mga propeta maliban ang kanilang turo sa kanilang sangkatauhan ay ang ano? Anya abudallah, tauhid, di ba? Sambahin ang Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos. Pangalawa, annahu la yakhluwa zamanan min nabi yad'un nas wa yadulluhum ala tariqil jannah liyafuzu fi dunyahum wa akhirahum. Ibig sabihin, ang sino mang dito sa mundo na nagtuturo ng kabutihan sa mga tao, wala sa larangan ng da'wa sa kabutihan, maliban sa sila ay magtataglay na ang kanilang gantimpala ay paraiso. Wallahi bro, wala tayong hangad dito sa mundo maliban sa paraiso. Ang paghahangad natin dito sa mundo ng karamihan, gamitin ito na siyang daan patungo sa paraiso. Yaman, talino, lakas, pera, lahat yan, gamitin yan sa larangan ng Allah, sa Islam, dahil ito ang daan patungo sa paraiso. Dahil ang lahat ng mga tao na sila ay dito sa mundong ito ay gumawa ng kabutihan, hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan. What is the reward of the good deeds except good deeds? Di ba bro? Anong sabi yun sa Tagalog? Kung ano ang itinanim, ang siyang kakainin. Ay, siyang aanihin. Ha? Oh, sa Maguindanao, anong sabi? Samranaw na sadun sa inam barutaw na ayadeng kalabuan. Kung anong tinanom mo, yun na yun. Bilang pangatlo at panghuli mga kapatid, annahu lamma kana nabiyan, نبينا أنه لما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وليس هناك نبي بعد جعل الله علماء هذه الأمة وهم ورثة الأنبياء يبلغون شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتي بل لأمم من حولنا. Mga kapatid, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakahuli. He was the shield of all the prophets. There is no one, anybody who claims that he is also a prophet of God, wallahi, is a liar. Because Allah said in the Holy Quran,
wa khatamul anbiya. Siya yung pinakahuling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang mga kasamahan nito, ang lahat ng mga ito, yuballighuna syara Allah, wala silang tinuturo maliban sa mga batas ng Allah, paniniwala sa tauhid. Ngayon, bukas, magpakailanman. Yun ang da'wa, mga kapatid. Yun ang tauhid. Ngayon, bukas, mapagkailanman, yan ang mananatili sa mundong ito. Ang sinong tunay na naniwala sa Islam, ang silang tunay na matagumpay, ang sinong nagkubli at tumalikod, kasawi ang palad. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.